Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. So, nagtapos na po ang 19th Congress na Senado nung Huwebes o Miyerkules ng June. So, June 11, June 12, yun natapos na po ang termino ng 12 senador na ika nga ay gumraduate sa 19th Congress. At sa July 1 ay papasok naman po yung mga bagong halal na senador, 12 po sila. At syempre, kapares po ng mga napapanood natin sa mainstream media, sa balita, na mukhang itong impeachment case ni BP Sara ay tatawid sa 20th Congress. So, marami ngayon na nagtatanong kung may sapat bang numero si BP Sara para siya ay ika nga ma-acquit sa impeachment trial na kanyang kinakaharap. Well, ang sagot diyan ay syempre meron at malaking bilang ang kanyang numero kung bilangan lamang po ang pag-uusapan. Kasi kung impeachment is all about numbers game. So, kinakailangan merong 12 o 13 senador. Kung hindi ako nagkakamali, correct niyo po ako. Na boto. 12 nga ba? Parang 6, 7 o 9. Mga ganun. Basta't 1/6 ba? 1/3? Basta't 6 o 7 boto ay maaaring ma-acquit si BP Sara. So, sa numero lamang po ay halos nakatitiyak na ika nga ma-acquit si BP Sara dito sa impeachment case na to. At alam na alam po ito ng prosecution o ng mga kongresista na tatayong prosecutor dito sa impeachment trial na to. So, syempre tatanungin din natin, dapat nag-aaksaya pa sila ng oras kung alam din lang naman nila na hindi nila hawak ang numero, ika nga, para ma-convict si BP Sara. Alam naman po nating lahat na pinag-iisipan, ika nga, ng mataimtim ni BP Sara ang pagtakbo sa 2028 national election. At itong impeachment trial na to, ang isa sa mga nakikita ng kung sino man ang makakalaban niya sa 2028 national election ay isang pagkakataon para mapababa ang popularity ni BP Sara. So, may mga umiikot na chismis lang naman. Nakita ko lang dito sa isang vlog ng isang YouTuber na di umano parang umayaw na ang ilan sa mga kongresista na ituloy pa itong impeachment na to dahil malaki rin siyempre ang magiging epekto nito sa kanilang mga political ambitions. Pakatandaan ninyo, sinabi ko doon sa mga nakakaraang video ko na itong impeachment trial ni BP Sara na to is all about politics. At siyempre, may mga sumuporta na kongresista noong 19th Congress sa House of Representatives ang ika nga syempre, pinrason, pinuyo, o nag-isip na itong 19th Congress na to ay ika nga iti-despite siya nila o masisiraan nila ng todo-todo si BP Sara, pero hindi ganon. So, ayon dun sa napanood kong video, tutusin, mild pa nga yung pagkakabanggit ko iba pa yung sinabi niya. Pero, kumbaga, ginagawa na lang natin mild yung pangangatwira ng ilang kongresista
na hindi na sila interesado dito sa impeachment case na to. At pansinin ninyo, may mga ilang beses na nagpa-press con itong bubuo ng prosecution panel na kakatawan sa kamera ay para bang hindi na sila binibigyan masyado ng malaking boost, suporta ng kamera, lalong-lalo na ni Speaker Romualdez, dahil alam naman po natin na ngayon ay namumroblema siya dahil syempre may ilang mga personalidad ang may mga matataas na personality ang nag-aambisyon na maging speaker. Kaya syempre, kaysa unahin niya yung mga prosecutors na makakuha ng malaking exposure, uunahin syempre muna niya yung kanyang sarili. So, parang sa pagkakapuna ko, medyo bawas na yung suporta ng Kongreso na kanila. So, isang bagay din yun na nagsasabi sa akin, na nagpapakita sa akin, na mukhang sa kangkungan pupulutin itong impeachment case na to. Unless may gawing milagro ang prosecutor para matapunan ng pansin ito. Pero mapauna ko lamang na nung una pa lang ninais ko personal na matuloy itong impeachment ito para makita natin talaga kung sadyang may kasalanan talaga si BP Sara, kung meron siyang dinispalgo sa pera ng bayan. Pero alam naman po natin na lahat halos ng mga politiko at aminado naman ng gobyerno dyan na marami sa mga politiko na ating naihalal at kasulukuyang nakaupo sa posisyon ay korap at salapi lamang ng bayan ang kanilang nais. O hindi ba kaya nga nagkaroon ng shakedown ang gabinete dahil syempre yung iba dyan napapabalita, hindi nag-perform ng ayos o na nababatikan ng korupsyon kaya napapalitan. Magkaganon man, ang mga politiko natin talaga ngayon ay hindi natin talaga maiaalis na kaya lang sila nagtsatsaga o kaya sila kapalmukha na kumakandidato sa mga posisyon na nais nila ay para, di ba? Gagastos ka ng milyon-milyon, daang milyon, isa't mga bilyon. Tapos paniniwalain nila tayong mga pangkaraniwan tao na nais nilang magserbisyo. Hindi na mangyayari yun. At nakakatawa nga nung midterm election, paunti-unti, hindi ko naman pwedeng sabihin na 100% naihayag ng ating mga kababayan na ang disgusto nila sa uri ng politika na meron tayo dito sa ating bansa. Paunti-unti, nag-i-improve nga. So, naniniwala ka ba na talagang dumispalgo ng pera si BP Sara? Well, sino ba tayo para mag-aksa? Pero di ba? Sabi nga nung teacher ko sa college handyan ka na sa tabi ng balon, sasadlo ka na lang. Walang kahirap-hirap. Sasadlo ka na lang. Mapupuno ang iyong tapayan ng tubig. Ang tapayan, ibig sabihin, ang kaban nila at ang tubig, ang ibig sabihin ay pera. Pero hindi ko sinasabing ganon si BP Sara. Siyempre, sabi nga nila kung walang usok, walang apoy. Pero baka umiimbento lang din ng usok itong mga nag-akusa kay BP Sara
at gusto nilang mapaapoy itong kanilang pinalalabas na kung sino ang makapagsasabi. Pero kasaysayan na lamang ang huhusga dyan. Kamakailan din ay may mga naging interview si BP Sara at natanong siya kung may chance ba na magkabati sila ni President Bongbong Marcos. Sabi niya no comment, pero si Pangulong Bongbong Marcos naman ay bukas. Siyempre, siya ay Pangulo ng ating bansa. Hindi niya pwede sabihin na sarado ako sa ganyan, ganito, ganyan. Naturalmente, basic na yung sagot niya, bukas ako. Na makipag-ayos o mag-ayos sila. Pero, kung ako naman kay BP Sara at nakikita ko rin sa kanyang mga sagot, kung yan ang itinatanong, parang medyo sa ngayon, mahirap. Dahil syempre, alam na alam naman ng marami na tumulong si President Bongbong Marcos para madala si former President Rodrigo Duterte sa dahig. At ngayon ay nakapilit doon. So medyo malalim yung sugat at syempre hindi natin alam kung kailan maghihilom yan, pero sa ngayon malabo. Mainit ang ulo ng mga Duterte sa mga Marcoses at isang bagay ang kanilang naiisip na solusyon para hindi makagante si BP Sara at ito nga po ay itong impeachment na to. So, alam naman natin lahat yan, hindi naman nila pwedeng pagtakpan yan ng mga katwiran na meron silang preba na nangulimbat si BP Sara. Bakit? Nakatitiyak ba kayo na si President Bongbong Marcos, kanyang mga crony, kanyang mga kaalyado ay hindi rin nangungupit, nagnanakaw sa kaban ng bayan? Lokohan yan. Di ba? Kasi kung walang gano'n, bakit kinakailangang i-shake down ng kanyang gabinete? Diba? So, yung mga sagot sa mga tanong ng mga matatalinong komentarista, nakikita na rin ang sagot sa kanilang mga kilos at sinasagot. Ngayon, pagdating naman dito kay BP Sara, hindi ko nakikita na makukonvict siya o matatanggal sa pwesto. Kumbaga, gagamitin na lamang itong impeachment trial na to para siyempre mapasikat yung mga personality o yung mga high-profile personalities na involved dito, kapares ng mga senador, ng mga kongresista, at kung sino-sino pang mga tao na may hidden agenda dito sa impeachment trial na to. Kumbaga, itong impeachment trial na to, ang pinaka magiging entablado patungo sa 2028 national election. At yan ay katwiran ng lahat ng mga komentarista, ng mga vloggers, na lahat yan ay para sa 2028 national election. Ganun din ako. It's all about politics. Diba? Sinasabi ko lagi, political survival, political career, lahat yan nakasangkalat dito sa impeachment trial na to. At ang unang nag-abandona dito sa impeachment na to, sa aking nakikita, ay ang ilan, kung hindi man marami, ilan sa mga kongresista na noon ay sumusuporta at hinahype itong impeachment case ni BP Sara. So, kaya siguro matapang ang mga pahayag ni BP Sara sa tuwing kinakapanayam siya ng media na handa siya dito sa impeachment trial na to. At regardless ng numero, ika nga kung yung pabor o laban sa kanya, alam niyang mananalo siya.
Kita ko rin, kita ko rin. So, tingnan natin dahil ilang linggo na lamang po at mag-uumpisa na ang 20th Congress, both sa lower at sa upper chamber. So, siguro bibilang lamang po tayo ng mga ilang linggo o isang buwan, mag-uumpisa na rin po itong impeachment trial kay VP Sara. At syempre, kukomentuhan natin ang bawat kaganapan dito sa impeachment trial na to. At kung makakakuha tayo ng mga libreng video about sa kung ano yung mga press conferences nila bago ang impeachment, bago ang impeachment trial at pagkatapos ng impeachment trial, i-upload ko na rin dito sa aking simpleng YouTube channel para mapanood natin. Kumbaga, para ma-record din natin. Di ba? So, yun. Tingnan natin kung ano ang mga magaganap, kung meron bang pasabog na mangyayari na ipapalabas ng mga prosecutor. So, dito ko muna po tatapusin ang video na to. At para sa sinabi ko, susunod ko pa mga video ay ibang paksa o itong paksa na to ang ating tatalakayin. So maraming salamat po sa inyo lahat at magandang araw po sa inyo.